Hello, welcome po ulit sa ating pong pag-aaral dito sa Book of Mark, Part 10. At nasa Chapter 2 na po tayo. Ayan. Again, salamat po sa mga patuloy na nanonood, nagpa-follow sa ating ginagawang pag-aaral na ito. At salamat din po sa mga nag-subscribe sa lately at even yung mga previously, of course. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe ay at times ay nadidelay yung pag-upload natin ng video, though may mga may mga factors, sometimes yung internet and everything. Kung kayo po ay naka-subscribe, every time na mag-upload tayo, makaka-receive po kayo ng tinatawag na notification. Ayun. Kaya we encourage you and we encourage you to subscribe. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe or you do not know how, you can always check po how to subscribe sa mga ganitong channel sa YouTube. Sige po. Chapter 2, beginning verse 1. Ang naihanda po today ay yung verse 1 to verse 5. Kasi medyo mahaba itong segment na ito. 12 verses siya. Pero may mga different lessons and things we can learn from each segment or each video na ating pong gagawin. Alright. Sige po, verse 1. And again, he entered Capernaum after some days. And it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And he preached the word to them. Ayan, excuse me po. Now, ito mukhang nagiging tanyag na, nag-i-spread na yung word regarding sa ating Panginoong Yeshua sa kanyang ministry. Well, of course, marami yung nahil sa chapter 1 at saan siya magpunta ay pina-follow na siya ng mga tao. To the point dito, actually other translations and mga theologians, let's say, he happens to be in the house. It's more likely kung saan siya nakatira. It's more likely na ito yung naging headquarter ng ating Panginoong Jesus together with his disciples. Ito nga, pack yung bahay at even hindi ka man makalapit sa pintuan. Ganong karami yung mga tao. Well, kunin po natin yung historical context nitong bahay. Basically, it's just a simple square building na hindi po malalaki yung bahay noon. One story. At ang mamaya makikita natin na even yung roof ay madaling baklasin, ika nga. Kasi ito yung gagawin nitong mga susunod na mga characters dito sa segment na ito. So very simple house in short. At hindi po siya kalakihan. So ito, nandun ang Panginoon, nagpuntahan ng mga tao, and they are there to whatever they need from Him, di po ba? Pero mapapansin natin sa verse 3, ang ginamit na term ay yung, and He preached to them. I've mentioned po previously na nung nasa sinagoga siya, He taught them. Kumbaga, nagturo siya sa sinagoga. Pag nandun ka sa sinagoga, basically you are a regular attendee
ng sinagoga. But this time, dito sa bahay, mapapansin natin, he preached to them. Alam natin ang preaching is to, kumbaga is to give a message kumbaga to convince people that for one is ang kanilang situation, kung nasaan man sila, at God can do something about it. So it's it's an invitation to consider God. Yun ang preaching. Pero siyempre, pag tayo ay na-convince na sa ating Panginoon, like I said, yung teaching is more the best kumbaga the best avenue para maturuan na yung gusto nang lumapit sa Panginoon. Pero siyempre, as we are drawing ourselves to the Lord, may mga practices tayong hindi maganda. Sometimes habitual sin. Doon naman pumapasok din na naman yung preaching. Para yung ano man yung elemento na nasa atin na maalis. Ayan, doon naman kailangan din yung preaching, kahit na at times kasi nagiging robotic or parang going through the motion na lang yung tao. Hindi na napapansin na meron silang mga practices na hindi kaaya-aya sa Panginoon. But when you hear a preaching, yun ay parang parang nasishaken ka, and it is something to get rid of as a follower of Christ. Ayan, may aeroplano sa dumadaan. Excuse po. Now, ang sabi dito sa verse 3, then they came to him bringing paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Actually, hanggang dun lang po tayo. Eto ngayon, habang siya ay nagpipreach sa mga tao, habang pack yung bahay, you cannot even go near the door, ay merong isang grupo na may kasama silang paralytic. Hindi makalakad. For what reason, hindi po natin alam. So dahil hindi sila makalapit man sa pintuan, ay gumawa sila ng paraan na inalis nila yung part of the roof o yung bubong. Number 1, like I said, ang mga bahay po noon sa Palestina ay hindi po katulad ng mga bahay natin ngayon. Diyan po sa Pilipinas, kung sa Pilipinas man po kayo nanonood, ay usually typical yung bubong, yero. Hindi po ganon. Ang mga bahay noon ay pag ito na yung square na structure, maglalagay sila ng kahoy, parang mga beam, at lalagyan nila ng maliliit na kahoy, and then lalagyan nila ng tinatawag na dry mud o yung putik na pinatuyo. Ayan, yan lang yung nasa taas. Pwede mo siyang apakan, pero hindi po siya ganun kumbaga yung katulad ng tibay ng minsan kasi may mga rooftop tayo na talagang semento, hindi naman po ganon. Madali naman siyang matanggal. Eto ngayon ang grupong to, inalis nila yung part ng roof, at
nilet down nila yung kanilang kaibigan or kasama na paralytic, yung hindi makalakad. Nung makita ito ng ating Panginoon, ang una niyang sinabi, sabi niya, "Son, your sins are forgiven you." Alright. Doon po tayo dito, we can get some lessons dito. Ang sabi po sa verse 5, when Jesus saw their faith. When Jesus saw their faith, ibig sabihin, nakikita ba yung faith? Number 1, hindi po. Pero makikita kung merong faith ang tao. Di po ba? Kasi yung makikita mong merong faith dun sa kanilang gawa at effort. Kasi wala naman po tayong, halimbawa sa church setting, hindi mo naman makikita kung may faith yung tao or wala, visibly. Pero sa kanilang pagkilos, paggawa, makikita mo kung meron silang faith. Pero hindi natin nakikita yung faith mismo. Kasi ang faith is, hindi po visible, hindi material, hindi physical. Pero makikita mo sa kilos nila kung meron silang faith. Yun ang nakita ng Panginoon. Ano yung nakita niyang Panginoon sa kanila? Number 1, wow, after all, it seemed there was no way to get near to Him, but they thought and made effort to bring their friends, sabihin na natin, their friend to Him, yung paralytic. That is faith. Kaya ang faith ay makikita mo kung may faith ang tao, though hindi mo nakikita ang faith niya, pero makikita mo kung meron siyang faith dun sa kanyang pagkilos. Kung tayo po ay may faith na knowing na ang lahat ng bagay na ito ay kumbaga mapupulbos to eh. Dadaan po itong existing world sa great fire na binanggit ni Peter sa kanyang sulat. Lahat pong ito magiging abo. Whether concrete, bakal, kaya nga great fire siya to the point na talagang mag-aabo ang lahat. And then after that, dun po uusbong yung new earth. Dun po uusbong yung everything will be new. Pero ang lahat na ito ay magiging abo. At pag umusbong po itong panibagong mundo, doon po titira ang lahat ng mga makakasurvive na may tunay na pananampalataya sa life na ito. From beginning of time, from Adam and Eve hanggang sa kung kailan man yung katapusan. Yung lahat ng naniwala at na-consider na rescue ng ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ay sila ngayon ang titira dito sa new heaven and earth. Kung yun ay alam natin, at tayo totoong naniniwala, makikita ngayon sa ating kilos, sa ating mga pursuance of power of this life, na this is not so important. More than kung ano yung naghihintay sa atin na pag new heaven and new earth na. Kasi gusto ko lang pong isingit. Medyo naging over-preach yung pupunta tayo sa langit eh. Again, hindi po tayo taga-langit. Kung pupunta po tayo sa langit, momentarily. Kasi babalik po tayo dito. Tayo po'y terrestrial. Hindi po tayo celestial, ika nga. Nandoon ang celestial kingdom ng ating Panginoon. Pero tayo terrestrial. Eventually, kahit po tayo ay kumbaga sumakabilang buhay, mamatay, but eventually bibigyan tayo ng glorified body ng ating Panginoon. At tayo din ay babalik dito. At we will live in this paradise. The whole earth will become the paradise of the saved people. Ngayon, kung naniniwala tayo doon, kung talagang pinanghahawakan natin yung sinasabi po ng salita ng Panginoon. Therefore, ang kilos natin na makikita kung may faith tayo o hindi. Hindi po yung ginagawa nating pasyalan ng church. Ginagawa nating bihisan kung ano yung mga bago nating biling damit ang church.
ginagawa nating fire insurance in attendance natin sa church. Kahit yung pagbibigay natin ng pera sa church, that will not show our faith alone. Kasi ang faith alone ay ang focus mo, parang sa kanila, ang focus nila, maidala itong kaibigan nila sa ating Panginoon. At kung wala mang way, they will make a way. Sabi nga ng kasabihan, if there is a will, there is a way. Di po ba? Ngayon, kung tayo ay talagang naniniwala na ang lahat ng ito ay nothing in compare sa naghihintay sa atin. For one, itong buhay na ito may limit. Pwede ka maging 70, 90, kahit na maging 150 years old ka, mamamatay ka pa rin, may limit. Pero yung naghihintay sa atin, walang limit. It's everlasting. It is eternal. O, di mo ba? Kung talagang naniniwala tayo doon natin mag-e-effort tayo. Mag-e-effort tayo. Ang will natin will be in that belief na makikita ngayon sa kilos natin that we pray to God, He will give us grace, and we will make a way on how we can continue to live as if we are going to that paradise. Dito, again, pag dumaan na ito sa great fire, ayon, isang bagay po yon. Yun ang nakita ng Panginoon sa kanila. When Jesus saw their faith, sabi niya, like I said, hindi po nakikita ang faith. Ang faith ay makikita mo kung ano ang kilos ng tao. Hindi naman po tayo pwedeng magkaroon ng scanner sa church kung sinong may faith o wala. Pero kung titingnan mo po ito, dito ay napakaliwanag. Malalaman natin sino yung may mga kaibigan natin, churchmate natin, o kung sino man ang nasa church na may faith. Kung ang tuong pansin niya ay nandito, mako-question natin, alam ba talaga ng taong ito ano yung value ng material na bagay at ano yung value doon sa eternal matters. Ayun, doon natin makikita kung may faith ang tao. Kahit interview natin, scan natin siya, tanungin natin siya sa Bible, masasagot naman ng Bible Mamememorize ang Bible. Pero nasaan ang kilos niya? Saan niya ibinubuhos ang mga kalakasan niya, talino niya, o kung ano man meron siya, saan niya binubuhos ngayon? Kung ibinubuhos niya for the sake na preparation niya, pag siya'y nasa kabila na, may faith po yan. Totoong naniniwala. Hindi po yung ginagawang part lang ng kanyang buhay ang relationship niya sa ating Panginoong Diyos. Ayun. Alright. Ito ngayon, nasasabihin ng Panginoon sa tao. Ang sabi niya, Son, your sins are forgiven you. Paralytic, ano po? Alam po ninyo, meron po tayong kakilala sa Baguio before. He was a taxi driver. Talagang hindi po ako makapaniwala when I've learned na yung taong yun ay dating, normal tulad natin. Kasi nung ma-meet ko po siya, hindi na po siya nakakapaglakad. Hindi na po siya naglalakad pala. Binubuhat na lang siya. From one place to, kung magbabanyo man siya, talagang binubuhat lang siya. Wala na talaga. Wala nang function yung kanyang legs. At makita mo, lumit yung leg niya. At nowadays na po yan. How much more kaya nung panahon ng ating Panginoon? Kawa-awa ang mga paralytic, yung hindi nakakapaglakad. Talagang, kasi hindi na nagagalaw yung legs, lilit yan. At I do not know kung anong appearance sa pantaas, pero maapektuhan ang buong katawan. Kalunos-lunos tingnan, ano po. Pero nung inilapit sa Panginoon yan, ang sabi ng Panginoon, Sons, your sins are forgiven you. So, dalawang bagay, pwede natin kunin doon, and then we will close ang study natin. Number one, ang Panginoon, ang nakikita niyang more important sa taong ito ay yung kanyang spiritual state.
yung kanyang spiritual na kondisyon. Yun ang nakikita niya. Siyempre, kahit gaano pa kalunos-lunos ang tao, ay merong time yon. Pero ang more important, yung magkaroon ka ng tamang relationship sa Panginoong Diyos. Kaya you have to reset the person. You have to forgive the sins so he can start all over again. Ayan. Minsan, dyan nagkakatalo ang mga different views eh. But anyways, hindi po tayo papasok doon. Ito lang, hindi ko po alam kung ano yung condition natin ngayon. Perhaps everything is doing good sa atin. Perhaps, nandyan ang pera, nandyan ang promotion, nandyan ang position, nandyan lahat. Hindi po yun ang nakikita ng Panginoon. Ang nakikita ng Panginoon yung spiritual state natin. O kaya, punta tayo dun sa other extreme. Na problematic tayo, everything is not going right, and everything. Pag lalapit tayo sa Panginoon, una niyang titingnan yung spiritual state natin. Sabi nga, what will you gain if you gain the whole world and loses your own soul? Yun ang ayaw ng Panginoon. Kahit na naman po yung mag-gain natin sa mundong ito. Kaya ang Panginoon, when we come to Him, ang una niyang tinitingnan yung spiritual state natin. Dahil yun ay pang walang hanggan yan eh. Imagine, walang hanggan kang napahiwalay sa ating Panginoong Diyos na nabigyan tayo ng pagkakataon sa buhay na ito. Napakalungkot po pag gano'n ang magiging destiny natin. But anyways, ilapit po natin ang mga bagay na hindi po, kumbaga, we need help from the Lord. Kanina nga po, as I review my note, ang naisip ko, lalapit tayo sa Panginoon. Kasi minsan ang naririnig ko yung the Lord finds you. Oh, totoo, the Lord finds us all who are lost. Di po ba? We are all lost. So now, pag tayo naman ay yung effort natin lalapit sa Panginoon or lumapit sa Panginoon is a must. Kasi, I was just reasoning sa aking note, dahil tayong may kailangan sa Panginoon, hindi siya ang may kailangan sa atin. Napaka-importante naman natin, tayo nang may kailangan, siya palalapit sa atin. In many instances, dapat tayo po ang magme-make effort para makalapit tayo sa Kanya. Hindi po tayo VIP, hindi po tayo ang bida sa mundong sa buhay na ito na ang Panginoon pa lalapit sa mga bagay na pwede naman nating ilapit sa Kanya. Iyon, ano po? Kaya, well, balik tayo. I will, i-ano ko lang tong na-mention ko, the last one, na ang Panginoon, yung spiritual state, ang tinitingnan niya sa atin. Hindi niya tinitingnan gaano kalaki ang bahay mo. Hindi niya tinitingnan na sa squatter ka lang nakatira. No, una niyang gustong isettle sa iyo, sa atin, ay yung spiritual state natin. Tayo ba ay may personal na ugnayan na sa Kanya? Tayo ba ay nagpakumbaba na at humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan? I-recognize ang ating Panginoong Yeshua, Panginoong Jesus, na siya'y namatay, not for Himself, but for us. Kasi siya'y namatay na walang kasalanan na tao, at the same time, Diyos. Ayun. Kaya yun muna. Wala muna yung, Lord, ito pong mga relationship ko sa asawa ko. Lord, ito pong relationship ko sa mga magulang ko, sa friends ko. O Lord, ito pong trabaho ko. No, totoo yan. He will help us all sa mga bagay na yon. Pero number one, do we have that personal relationship sa Kanya muna? Huwag po natin pa-repair yung minor na merong major na dapat ayusin sa buhay natin. And that is to have a clear relationship sa Kanya, na tayo ay kung ano man mangyari sa buhay natin, tayo po ay mapapasa Diyos at the other, kumbaga sa kabilang buhay, ano po. Now, yung last na lang po ito. Kung titingnan natin itong paralytic man, ako po, nandito ako kasi dalawang view ito eh. Nandito ako sa view na what caused this person
who became a paralytic. Baka hindi po siya born paralytic. Ano po, sometimes ang Bible sinasabi niya yan, he was born na paralytic. Ito, paralytic, hindi makalakad na tao, pero hindi sinabing from birth. Ano po, from birth. Yeah, from born ba yung sinabi kanina? Anyways, excuse nyo po ako doon. Now, from hindi from birth. So meaning, ang taong ito might have engaged himself in something that made him paralytic eventually. Yung pong tinutukoy kong kapatiran sa Baguio, dati po siyang taxi driver. At talagang mas malusog pa sa akin nung pinakita niya yung mga pictures niya, yung nakakalakad pa siya. Pero ito pong nangyari. Parang tinatamaan ako ng araw. Ito po ang nangyari ngayon. Dahil pag every time umuwi siya, naliligo siya. Yung palang mainit mainit yung this part ng sasakyan. Lalo na sa atin, di po ba? Mainit ang leg niya, pag uwi, ligo. Ligo, siyempre, malamig. Init-lamig, init-lamig. All of a sudden, may nararamdaman siyang parang tingling na sa legs niya. And then later on, hindi na siya makatayo. Hanggang hindi na siya makalakad. Hindi na niya maigalaw yung kanyang mga legs. So, meron pong pinagmulan. Ito kaya ang paralytic na ito. Ano kaya yung pinagmulan? Ano yung origin nung bakit siya naging paralytic? Kaya nga po, pag meron tayong nailapit sa Panginoon, ang gusto niyong malaman yung root na bakit tayo ganito. Isisettle niya. Kumbaga, He will take care from the origin para, kasi kahit i-fix yung bisyo natin. May bisyo kang paninigarilyo. Pinaalis mo yung paninigarilyo mo, mamaya, ang bisyo mo, pag-iinom na naman. Alisin mo yung pag-iinom, susunod, pambababae na naman. Yung gano'n. No, kung yung root, yun ang aayusin ng Panginoon, all of a sudden, we will have no appetite sa mga other sins na pwede tayong maging biktima as well. Ayun ang purpose ng Panginoon. Kaya anuman po yung ating kondisyon na hindi tama sa Kanya, number 1 ay yung kasalanan. Kasi dalawa po yung kasalanan natin. May inherited sin tayo from Adam. Pangalawa, yung personal sins po natin. Dahil nga we are in a fallen nature tendency, we commit sin. Kaya lahat ng mga yon made us incomplete before Him. Kaya kung lalapit tayo sa Kanya, number 1, let us ask na He will take care yung origin nung why we became like this. Ano po? Hindi po yung parang yung halaman na kumbaga makita mo yung dahon niya. Baka kaya itong branch na ito ay nag-yellow. Hindi mo naman i-take care yung branch na yun lang. Hindi. Kumbaga, punta ka dun sa pinakapuno niya. Take care of that. Kasi eventually, that will take care of that branch at the other branches also. Holistic, in short. Parang sa ating pong, meron pong famous na doktor sa Pilipinas, nag-vlogger po siya, at ngayon ay meron siyang karamdaman, Ang ano po doon ay yung balance at holistic. Kung ano man po yung ginagawa natin, ay dapat nakukover natin yung the whole thing, hindi lang yung pong isang bagay na problema natin ngayon. Matitake care man yun, may lalabas na naman another one and another one. Pero ang Panginoon, He is beautiful and He is genius, where ang root ng why we became like this and like that, yun ang gusto niyang i-take care sa atin. Salamat po, Panginoon. Yes? So, yun po ang ating pwedeng makuha sa segment na ito, verse 1 to verse 5 ng chapter 2. Alright? Sige po, salamat. Until i-continue natin ang verse 6 to verse 12 sa susunod na part. Alright? Hanggang sa susunod po, again, si Pastor Rameses Gamboa po ito. God bless you and shalom. Shalom.